habang siya ay nasa kulungan. At ipinatapon siya sa ibang bayan na hindi man lamang nakapagpaalam sa kanyang 6 na mga anak. Marami ring pari ang hindi nakaiwas sa paghihinala ng militar at mga praile. Kaya't marami sa kanila ang pinarusahang parang hayop tulad ng naranasan ng mga paring Ilocano ng Diocese ng Nueva Segovia. Sa gitna ng sagupaan, isang paring Pilipino ang pumaimbulog ang pangalan. Si Padre Gregorio Aglipay, na anak ng Batak, Ilocos Norte, ang isa sa kaagad na lihim na sumapi sa Katipunan. Sinasabi na naging miyembro siya ng kilusan nang siya ay coadjutor sa Bukawe, Bulacan. Ang kanyang Friar Superior, Fray Cipriano Marsilia, ay madalas na magreklamo dahil sa malimit na pagkawala ng huli sa kumbento sa gabi. Yun pala ay laging dumadalo sa mga lihim na pagpupulong ng Katipunan si Aglipay. Nang ilipat si Aglipay sa Victoria, Tarlac noong 15 ng Disyembre 1896, napuna na hindi siya kaagad nakarating sa kanyang bagong parokya. Ito ay katakataka dahil sa mga nagdaang panahon, dumarating siya sa takdang oras. Inabot siya ng 2 linggo bago nakarating sa Victoria, Tarlac. Makaraan ng 3 linggo, inatake ni na General Macabulos ang bayan ng La Paz na 15 kilometro lamang ang layo sa Victoria. At makaraan ang 2 pang araw, inatake ang Victoria mismo. Bilang coadjutor sa Tarlac, lihim na inorganisa ni Aglipay ang lokal na katipunan, tinawag na Liwanag, noong Marso 1897. At para hindi makahalata ang mga kinaukulan, naghanda siya ng isang buong bahay na puro karpintero ang nanunuluyan. Ang mga kalalakihang ito ay puro katipunero na anumang sandali ay mag-aaklas. Ang digmaan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila ay nahinto nang lagdaan ng 2 puwersa ang Pact of Biak na Bato noong Disyembre 1897. Si Padre Aglipay ay isa sa mga miyembro ng komisyon na hiningan ng mga payo at kaisipan para sa naturang kasunduan. Isa sa mga naging kahilingan ay ang pagpapatalsik sa mga praile. Subalit matapos ang pansamantalang kasunduan, itinanggi ng Gobernador General na Kastila na nagkaloob sila ng ganitong kasunduan. Revolusyon! Revolusyon! Nang magbalik si General Aguinaldo mula sa Hong Kong noong Mayo 1878 upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Kastila para matamo ang kalayaan ng inang bayan, ipinagkaloob ni Padre Aglipay ang kanyang paglilingkod sa revolusyon. Habang nasa Hong Kong si Aguinaldo, pinaniwala siya ng mga Amerikano sa pamamagitan ni Commodore George Dewey na tutulungan sila sa pakikidigma at bibigyan ng kalayaan. Ito ay isang pangakong mapapako. Kaya't noong 29 ng Mayo, idineklara ni Aguinaldo ang pakikidigma laban sa Espanya. At dumating ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Idineklara ni General Aguinaldo noong 12 ng Hunyo 1898 ang kalayaan ng Pilipinas. At magmula noon, sunod-sunod na ang tagumpay laban sa mga Kastila. Hulyo 1898 naman nang hirangin ni Aguinaldo si Aglipay bilang opisyal na pari ng mga revolusyonaryo. Dahil nakapaglakbay si Aglipay sa maraming lugar, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makakolekta ng pondo at makahingi ng suporta ng masa at mga paring Pilipino para sa revolusyon. Nahirang naman siyang delegado sa Malolos Congress buwan ng Setyembre. Sa gitna ng mga matataas na tao at pawang edukado, si Aglipay lamang ang kaisa-isang paring miyembro. At bago natapos ang naturang buwan, halos buong Luzon, maliban sa Maynila na nasa kamay ng mga Amerikano, ang nasa kontrol na ng mga revolusyonaryo.
na dayag ang Pilipinas, tayo isang pagita, anak ko sa aksan, tito'y puso ka, sige, alayaing lagak, naragay na yun, to'y panagayan. Daganiragsak, daganisen, tayong hinatuloy, apang hinake, kaastas tingon, nakategadangin. Sa gitna ng pagdiriwang ng kalayaan, ang mga pamahlaang lokal ay nasa kamay na ng mga Pilipino. At mga paring Pilipino naman ang namahala sa mga posisyong iniwan ng mga nagsisitakas na praile. Sumunod ang Bisaya at Mindanao sa mga huling linggo ng Disyembre. Ang mga dayuhang mananakop ay nasupil din sa Antique, Capiz, Negros, Cebu, Romblon, Masbate at Mindanao. Hinirang naman si Padre Aglipay ni Aguinaldo bilang Vicario General Castrense noong ika-20 ng Oktubre 1878. Sa pagkakahirang na ito, nangangahulugang si Aglipay na ang pinuno ng simbahan sa buong kapuluan sa panahon ng Rebolusyon. Bilang unang kautusan, nagtatag siya ng isang pansamantalang istruktura ng pamunuan sa simbahan at naglalaman ito ng mga kautusang ang mga paring Pilipino ay dapat tumigil na sa pagkilala kay Archbishop Nozaleda at iba pang obispong Kastila. Ang mga paring Pilipino ay dapat mag-organisa ng isang konseho na bubuuin ng 2 delegado bawat diocese at pinangungunahan ni Aglipay. Ang konseho ay magpapadala ng isang komisyon na diretsyong makikipag-usap sa Papa at hihilingin ang paghirang sa mga Pilipino bilang obispo. Dito maliwanag na nasasaad na wala pa sa hinagap ni Aglipay ang paghiwalay sa Roma at pagtatayo ng sariling simbahan ng Pilipinas. Gayunpaman, sa ikalawang manipesto ni Aglipay, malinaw na isinaad na ipinatitigil na ang pagkilala sa kapangyarihan ng mga praile at ang pag-oorganiza ng eklesyastikong pamunuan ng Pilipinas na makikipag-usap ng diretsyo sa Roma. Subalit, ang tamis ng kalayaan at tamis ng tagumpay ay panandalian lamang. Lumabas ang tunay na kulay ng mga Amerikano. Sa bisa ng Treaty of Paris na nilagdaan ng Amerika at Espanya noong ika-10 ng Disyembre 1898, ipinagbili ng dayuhang Espanya ang Pilipinas sa kapwa dayuhang Amerika sa halagang $20 milyong. Bilang kapalit, proprotektahan ng Amerika ang simbahang Katoliko sa Pilipinas at ang lahat ng ari-arian nito. Matapos ang tratado, nagkaroon ng pagkakataon si Archbishop Nozaleda na makaganti kay Aglipay. Nagpalabas ng isang kautusan ng arsobispo na humihiling na humarap sa isang eklesyastikong paglilitis si Aglipay dahil di umano sa pagtataksil nito sa simbahan. Subalit hindi ito pinansin ni Aglipay. Bagkus, ito ay nagpalabas din ng isang kautusan na lantarang sinusuway ang arsobispo noong ika-26 ng Disyembre 1898. Noong ika-5 ng Pebrero 1899, nagsimula ang digmaang Pilipino at Amerikano. Walang pakundangang binaril ng isang sundalong Amerikano ang isang sundalong Pilipino na tatawid lang sana sa tulay ng San Juan. Naharap sa mas malaki at mas malakas na puwersang dayuhan ang Pilipinas. Tulad ng dapat asahan, ipinagpatuloy ni Aglipay ang paglilingkod. Ipinagpatuloy niya ang paghimok sa mga pari at mamamayan na magkaisa laban sa mga dayuhan. Sinamantala ni Nozaleda ang pagkakataong ito. Habang umaatras ang unti-unting napipilang kawal Pilipino, pinalabas niya ang kautusan na nag-eskomunikado kay Aglipay noong ika-29 ng Abril 1899 at ipinatupad noong ika-4 ng Mayo 1899. Subalit hindi pa rin ito pinansin ni Aglipay.